Uy, hello po sa inyo. Ngayong araw, sasagot ulit tayo ng isang tanong mula sa comment section. Ngayon, ang tanong natin ay mula kay Ma'am Mirna Aguilar Opeña. Sir, ano po ang sintomas ng mataas ang uric acid at ano po ang gamot dito? Magandang pag-usapan ng katanungang ito. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Hyper, ibig sabihin mataas. Uric, ibig sabihin uric acid at emia, meaning sa dugo. Hyperuricemia, mataas na antas ng uric acid sa dugo. Ang tanong, ano nga ba ang uric acid? Ang uric acid po ay isang waste product ng ating katawan kapag nagbe-breakdown ang mga tinatawag na purines mula sa mga pagkain at mga inumin. Yang purines na yan kadalasan makikita sa mga lamang loob, red meat, alak, shellfishes at pati na rin sa mga ilang klase ng isda. Kapag napoproseso po kasi ang purine at ito ay nagiging uric acid, sumasama yan sa dugo, nadidissolve at dumaraan sa kidneys at naiihi natin yan. Pero kapag hindi nagiging maayos ang sistemang bumabalot dito, pwedeng sobra sa produksyon ng uric acid o di naman kaya ay hindi gumagana ang filtration powers ng kidneys, maaaring mag-build up ang uric acid sa katawan. Kapag nag-build up yan, pwede pong magsama-sama o mag-clump ang uric acid at mag-form ng sharp crystals na siya namang nade-deposito sa ating mga joints, eventually magdudulot ng pananakit ng joints at yan po yung tinatawag na gouty arthritis. Pwede rin pong mag-build up sa kidneys yan at mag-form ng uric acid type ng kidney stones. So ang mga sintomas ng uric acid ay pwedeng magkaroon ng gout attack, pwedeng magmula sa mga joints, maging stiff ang joints, mamaga ang mga joints ninyo, manakit ang joints kahit light touch lang ng bedsheet ay pwede po magdulot ng intense na pananakit. Kapag kidney stones naman ang binuo ng uric acid na yan, pwede po makaranas ng pananakit ng lower back, pagduduwal, lagnat, chills, dugo sa ihi, pananakit kapag umiihi, hirap sa pag-ihi at pakiramdam na parang gustong umihi ng madalas pa. Ilan sa mga risk factors ng pagtaas ng uric acid ang pagiging lalaki. On the heavier side, madalas uminom ng alak, madalas ang pagkain ng mga matataas na purine or uric acid. Yan yung sinasabi nating mga isdang nagsisimula sa letrang T, pati na rin mga lamang loob, red meats, seafoods at iba pa. Isama na rin po natin na mayroon din tayong risk nito kapag meron kayong family history ng hyperuricemia o gout. Para naman ma-diagnose ito, blood test lamang kinakailangan, malalaman na natin kung tumataas ang uric acid ninyo. Mayroon tayong mga gamot na pampababa ng uric acid. Ang tawag sa mga yan ay urate lowering drugs tulad ng febuxostat at allopurinol, pero yan ay kinakailangan mayroon kayong reseta. Ganun din po, low purine diet ang kinakailangang supportive management dito para hindi tumaas ang uric acid sa dugo. So bali, iwasan ng red meat, laman loob, alak, sweetened beverages, shellfishes at mga isdang nagsisimula sa letrang T. Again, wag niyo na po kung tanungin ko ano mga isdang yan. May separate video na ako na nag-enumerate na ako ng mga isdang yan, kaya panoorin po ninyo. Ililink ko rin sa description box yung video na yon. Kung kinakailangan ng tulong sa pagda-diet, magpatingin sa mga dietitians nang sa ganoon ay makatulong ng maigi sa inyo kung ano ang dapat inyong kinakain, gaano karami at ano ang limitasyon ninyo sa bawat food groups. At ayun na nga, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo, kaya naman naririto pa rin po ako nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. So, next episode, ingat!